Hack Story presents. Tumatakbo ang 15 taong gulang na si Gino Ilagan habang itinutulak ang kanyang 69 years old na inang si Aling Teresa na kasalukuyan ngayong nakahiga sa stretcher. Tinungo nila ang emergency room hanggang sa marating nila ito. Nay, magpakatatag lang po kayo. Nang kanyang tignan ng ina, hinihingal ito. Pumuputi ang mga labi at unti-unti nang nawawala ng malay. Hinarang ng 2 security guard ang pinto ng emergency room. Sa loob, nakatayo si Dr. Alvin Vicencio, 40 anyos. Malinis ang suot na puting coat at may maamong mukha na kagalang-galang. Lumapit ang doktor sa pintuan nang makita ang komosyon. May bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Isang reaksyong madalas purihin ng mga tao sa kanya. Dok, parang awa niyo na po. Papasukin niyo po ang nanay ko. Hindi na po siya makahinga. Tulungan niyo po kami. Pakiusap. Bahagyang binuksan ni Dr. Alvin ang pinto. Sapat lang para marinig ang kanyang malumanay at tila nakikiramay na boses. Iho, huminahon ka. Gustong gusto ko kayong tulungan. Pero talagang puno na ang emergency room natin ngayon. Delikado para sa nanay mo kung ipapasok natin nang walang bakanting kagamitan. At base sa protocol ng ospital, kailangan muna natin maasikaso ang mga papeles sa admissions para maihanda ang tamang kwarto. Dok, wala po kaming pera para sa down payment ngayon. Pero babayaran ko po kayo. Magtatrabaho po ako. Ibebenta ko po ang lahat ng gamit namin. Parang awa niyo na po. Matanda na po ang nanay ko. Hindi niya kaya ang lamig dito sa labas. Bumuntong hininga si Dr. Alvin. Hinawakan niya ang balikat ng isang guard at tumingin sa paligid para ba sigurong walang ibang pasyente o pamilya na nakakita sa kanila. Ang kanyang boses ay bumaba, nawala ang init ng pagpapakumbaba at naging isang malamig na bulong na sila lang ng guard at ni Gino ang nakakarinig. Alam mo naman ang patakaran dito, guard. Hindi tayo tumatanggap ng walang garantiya. Maaabala lang ang operations natin sa loob kung magpapapasok tayo ng pasyenteng alam naman nating walang kapasidad magbayad. Opo, Doc. Boy, narinig mo sabi ni Doc? Alis na rito. Doon kayo sa pampublikong ospital sa kabilang bayan. Pero sobrang layo pa po dun, sir. Itinulak ng guard si Gino, dahilan upang mapaupo ito sa basang tiles ng sahig. Agad na bumangon si Gino at lumuhod sa harap ni Dr. Alvin, na ngayon ay lumabas ng kaunti para lang ayusin ang kanyang mamahaling sasakyan na nakapark sa tapat. Hinawakan ni Gino ang dulo ng pantalon ni Dr. Alvin. Doc, please po! Mamamatay ang nanay ko! Kayo na lang po ang pag-asa namin! Sabi niyo po nung sumumpa kayo bilang doktor, magliligtas kayo ng buhay, di ba? Bakit dahil lang sa pera ayaw niyo na kami papasukin? Napatigil si Dr. Alvin. Tiningnan niya ang kanyang nadumihang pantalon. Saka muling lumingon sa paligid. Nang masigurong walang nakatingin, marahan ngunit mariin niyang tinabig ang kamay ng bata gamit ang kanyang sapatos. Huwag mo akong idadamay sa drama mo, bata. Malaki ang respeto ng komunidad sa akin dahil sa mga charity work ko sa labas. Pero negosyo ang ospital na to. At kung titignan ng nanay mo, mukhang matanda na siya. Marami ng komplikasyon. Praktikal lang tayo. Sayang ang kama at makina sa isang pasyenteng ilang araw na lang din naman ang itatagal. Napatulala si Gino sa narinig. Ang takot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng matinding galit dahil sa peking kabaitan ng doktor. Tumayo si Gino. Nanginginig ang panga sa galit. Ganyan ba talaga kayo? Napakabait niyo sa harap ng TV at ng mga mayayaman. Pero kapag mahirap pag nasa harap niyo, hinahayaan niyo lang na mamatay. Ngumiti ng tipid si Dr. Alvin. Inayos ang kanyang salamin. Bumalik sa maamong boses ng may dumaang ibang staff. Pasensya ka na talaga, iho. Ginagawa lang namin ang tungkulin namin. Guard, gabayan mo na sila paalis. Baka lumala pa ang lagay ng matanda sa lamig.
Sabihan mo sa ambulance team na dalhin sila sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Okay po, Doc. Tinalikuran ni Dr. Alvin ang bata. Walang ibang nagawa si Gino at ang kanyang ina kung hindi ang sundin ang iniutos ni Dr. Alvin na ilipat na lang sila sa ibang ospital. Pero habang isinusugod sila ng umaalingaw-ngaw na kalsada na ambulansya, napansin ni Gino ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ng ina. Hinawakan niya ang magaspang at malamig na kamay ni Aling Teresa. Nay, huwag po kayo pipikit. Parang awa niyo na po. Konting test na lang, Nay. Malapit na tayo sa kabilang ospital. Malapit na. Iyan ang sabi ni Gino sa ina. Pero ang totoo ay malayo pa ang pinakamalapit na ospital sa kanila. Gino, anak, magpakabait ka ha. Huwag kang magtatanim ng galit. Mag-aral ka ng mabuti. Nay, huwag ka magsalita ng ganyan. May mga plano pa tayo, di ba? Sabi mo nga sa akin nung isang linggo, kapag nakatapos ako ng high school, magsisikap ako para maging doktor. Sabi mo, sabay natin bubuksan yung maliit na butika na pangarap mo. Nay, ipapasyal pa kita sa Maynila kapag sumweldo ako sa unang trabaho ko. Pumatak ang luha ni Gino sa mukha ng kanyang ina. Hinawakan niya ang pisngi nito. Sinubukang ipasa ang init ng kanyang katawan sa naghihingalong ina. Hindi ba nangawa sa akin, Nay? Sabi mo hindi mo ako iiwan mag-isa. Walang-wala na ako, Nay. Ikaw na lang ang pamilya ko. Paano na ako kung mawawala kayo? Sino nang gigising sa akin sa umaga? Sino na magluluto para sa akin? Nay, pakiusap. Lumaban kayo. Pinilit na ngumiti ni Aling Teresa. Isang ngiti ng pamamaalam. Hinaplos niya ng kanyang nanghihinang daliri ang pisngi ng kanyang anak, bago unti-unting bumagsak ang kanyang kamay sa ibabaw ng stretcher. Kasabay nito ang huling bugso ng kanyang hininga. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ng ina hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Nanay, agutan mo ako! Nanay, magsalita ka, Nay! Niyakap ng buong lakas ni Gino ang malamig na bangkay ng ina habang ang ambulansya ay patuloy na humaharurot sa dilim. Patawad, Nay! Patawad! Ang kanyang ina, tuluyan ng namaalam sa mundo dahil sa stroke. Dahil nga ba roon? O baka naman dahil sa kagagawa ng ganid na doktor na si Dr. Alvin. Isang gabi lang ang lumipas matapos pumanaw si Aling Teresa sa loob ng ambulansya. Ngunit sa loob ng Carl General Hospital, tila walang anumang nangyari. Malinis ang sahig, maliwanag ang mga ilaw at abala ang mga staff sa pag-aasikaso sa mga mayayamang kliyente. Sa loob ng opisina ng ospital, nakaupo sa kanyang malaking leather chair si Direktor Enriquez. 50 anyos, may katabaan, nakasuot ng mamahaling suit at abala sa pagpirma ng mga tseke. May kumatok sa pinto. Pumasok si Dr. Alvin Vicencio na may bitbit na makapal na folder. Wala na ang kanyang surgical coat. Suot niya ang kanyang plantsadong puting coat at ang kanyang nakasanayang maamong muka. Maupo ka, Dr. Alvin. Kamusta ang operasyon kagabi sa anak ni Senador Marcos? Umupo nga ang doktor. Successful, Director. Maayos na ang lagay ng pasyente sa VIP suite. Nagpasalamat po ang senador sa mabilis nating pag-asikaso. Good. Yun ang gusto ko sa'yo.
Alam mo kung sino ang dapat unahin. By the way, nakita ko ang report ng ambulance team kagabi. May dinala raw na matandang na stroke sa ibang ospital, pero binawian ng buhay. Si... isang Teresa Ilagan? Tinanggihan mo raw? Saglit na napatigil si Dr. Alvin. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang kalmadong disposisyon. Inayos niya ang kanyang salamin at sumandal sa upuan. Opo, Direktor. Walang pambayad ang pamilya. Isang bata lang ang kasama. Kung ipinasok ko yun sa ER, alam niyo naman na tayo ang sasagot sa mga gamot at supplies na gagamitin. Idinadahilan ko na lang na puno na ang emergency room para hindi tayo mademanda sa anti-hospital deposit law. Pinalipat ko sila sa public hospital gamit ang ambulansya natin para malinis ang kamay natin. Tama ang ginawa mo. Pero alam mo ba kung ano ang mas magandang balita? Iniharap ni Direktor Enriquez ang isang dokumento kay Dr. Alvin. May tatak ito ng isang malaking pilantropong organisasyon sa bansa. Pumasok na ang pondo galing sa St. Joseph Charity Care Fund para sa buwang ito. 5 milyong piso para sa mga mahihirap na pasyenteng nangangailangan ng urgent surgery. Namilog ang mga mata ni Dr. Alvin. Isang sakim ng ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang kagalang-galang na mukha. Lumapit siya ng bahagya sa desk ni Director Enriquez at ibinaba ang kanyang boses. 5 milyon? So, Direktor, anong gagawin natin sa record ng matandang tinanggihan ko kagabi? Pwede ba natin siyang gamitin? Exactly, Alvin. Yan ang dahilan kung bakit kita tinawag. Gagawin nating ghost patient ang matandang yan. I-encode mo sa system na pumasok siya sa ER kagabi at inoperahan mo siya gamit ang 500,000 piso mula sa charity fund. At dahil patay na ang matanda sa labas, walang magre-reklamo na hindi niya natanggap ang gamot o ang operasyon. Malinis ang pasok ng pera sa account natin. Pekihin ko na lang ang mga pirma. Exactly. Basta siguraduhin mo lang na walang makakakitang ibang staff na gagawin mong pag-encode sa database. Sa labas, mananatili tayong bayani ng mga mahihirap dahil sa charity fund na ito. Pero sa loob, tayo ang makikinabang sa bawat pangalan ng pantay na pinalalabas nating nakinabang sa charity fund na to. Humarap si Dr. Alvin sa glass door ng opisina. Hawak ang panulat na gagamitin niya para pikein ang pirma ng patay na ina ni Gino. Sa kanyang isip, tapos na ang kwento ng mahirap na mag-ina kagabi. Wala siyang kaalam-alam na ang krimeng ginawa niya sa mismong araw na ito ang magiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Makalipas ang 20 taon. Matapos ang libing ni Aling Teresa, tila naging isang blankong papel ang buhay ni Gino. Wala siyang pera, walang tirahan, at walang patutunguhan. Ngunit sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, dumating ang kanyang tiyo Nestor, 50 anyos at may-ari ng isang maliit na talyer. Kinupkup siya ng kanyang tiyuhin na kahit papaano ay nakakaluwag-luwag sa buhay dahil sa negosyo. Nakatayo si Tiyo Nestor habang nag-aayos ng makina ng isang lumang jeep. Si Gino naman ay nakaupo sa isang tabi. Nakatitig sa kawalan, hawak pa rin ang pitaka ng kanyang ina. Gino, iho, kumain ka na ba? Huwag mo namang lipasan ng gutom ang sarili mo. Hindi matutuwa ang nanay mo kung nakikita kanyang nagpapakasira ng ganyan. Hindi po ako gutom, Tiyo. Iniisip ko lang po, paano na ako ngayon? Wala na si nanay. Hindi ko man lang siya naipagamot dahil wala kaming pera. Ibinaba ni Tiyo Nestor ang kanyang mga kagamitan. Lumapit siya kay Gino at tinapik ng mahigpit ang balikat ng bata. Makinig ka sa akin, Gino. Alam kong masakit. Alam kong galit ka sa mundo. Lalo na sa doktor na nagtaboy sa inyo noon. Pero hindi mo mababago ang nakaraan kung iiyak ka lang dito araw-araw. Hanggat nandito ka, hindi kita pababayaan. Pag-aaralin kita. Gagapangin ko ang tuition mo sa high school kahit mag-overtime ako rito sa talyer gabi-gabi. Tiyo, napakabigat po ng gasto sa pag-aaral.
Ayokong maging pabigat sa inyo. Hindi ka pabigat, iho. Anak na ang turing ko sa'yo. Pero may isa akong hiling. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa paghihiganti na walang direksyon. Kung gusto mong labanan ng mga taong naging dahilan ng pagkamatay ng iyong ina, mag-aral ka. Maging mas matalino ka sa kanila. Sabi ng nanay mo sa akin noon, pangarap mong maging doktor, di ba? Pwes, tutuparin natin yan. Napatitig si Gino sa kanyang tiyuhin. Sa mismong sandaling yon, parang may kung anong apoy ang sumiklab sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang emosyon ay hindi na lang basta lungkot. Ito ay naging isang matinding determinasyon. Salamat po, Tiyo Nestor. Pangako po, mag-aaral ako. Gabi-gabi akong magpupuyat para magbasa ng mga libro. Hindi ko sasayangin ang bawat pisong kikitain nyo rito sa talyer. Magsisikap ako. Magiging pinakamagaling na doktor ako sa bansang to. Isang muka lang ang nagiging motibasyon niya para magpatuloy. Ang muka ni Dr. Alvin Vicencio. Para sa kanya, hindi stroke ang ikinasawi ng ina, kung hindi dahil sa pantataboy ng doktor na ito sa kanyang ina. Mula noong gabing yun sa talyer ni Tiyo Nestor, tuluyan ang binalot ni Gino ang kanyang sarili sa mundo ng mga libro. Habang ang ibang kabataan ay abala sa paglalaro sa kalsada, si Gino ay natutulog lamang ng 6 na oras gabi-gabi. Nagbabasa sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang pirasong bumbilya habang ang paligid ay amoy langis ng makina. Ang bawat patak ng pawis ni Tiyo Nestor sa pag-aayos ng mga sirang jeep at tricycle ay sinusuklian niya ng mga matataas na marka. Naging top 1 siya nung high school hanggang kolehiyo, kung saan kumuha siya ng kursong BS Biology bilang pre-med. Dahil sa kanyang pambihirang talino, nakakuha siya ng full scholarship sa isang prestihiyosong universidad, kaya hindi na kailanganin pang mabaon sa utang ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang determinasyon ay mas lalo pang nag-alab nang pumasok siya sa medical school. Sa loob ng classroom at laboratorio, hindi siya kilala bilang isang ordinaryong estudyante. Kilala siya bilang isang halimaw sa pag-aaral. Sa bawat paghawak niya ng scalpel at pagkabisa sa anatomy ng utak ng tao, iisang layunin ang nasa isip niya, ang maging pinakamagaling na surgeon upang makuha ang tiwala ng mga nasa itaas, partikular na ang Carl General Hospital. Matapos ang 4 na taon sa med school, nagtapos si Gino bilang magna cum laude. Hindi doon nagtapos ang kanyang karera, dahil agad siyang nakakuha ng pambihirang slot para sa kanyang residency at doctorate in neurological surgery sa isa sa pinakasikat na ospital sa Boston, Amerika. Sa loob ng 5 taon sa abroad, pinatunayan niya ang kanyang galing. Siya ang gumawa ng mga pinakakomplikadong operasyon sa utak na tinatanggihan ng ibang senior doctors, dahilan upang bansagan siya ng medical na komunidad bilang the miracle surgeon. Samot-saring offers ang natanggap niya mula sa iba't ibang ospital sa Amerika para lamang magtrabaho siya sa mga iyon. Milyon-milyon ang offers sa kanya. Pero lahat ng iyon ay tinanggihan niya dahil bumalik siya sa Pilipinas upang sirain ang karera ng doktor na pinakakinamumuhian niya sa lahat. Si Dr. Alvin. 20 taon ang lumipas at ang Carl General Hospital ay isa na sa pinakamalaki at pinakasikat na pribadong ospital sa buong bansa. Sa dulo ng mahabang glass conference table, nakaupo si Dr. Alvin Vicencio na ngayon ay 60 anyos na. Makikita na ang kaunting paglusob ng puting buhok sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang planchadong puting coat at ang kagalang-galang na muka ay hindi pa rin nagbabago. Siya na ngayon ang bagong hospital director at head of the medical board. Kasalukuyan siyang may pagpupulong kasama ang iba pang opisyal at board of directors ng ospital. May hawak siyang makapal na profile binder na may gintong tatak ng isang sikat na universidad sa Amerika. Mga kasama, ito ang opisyal na curriculum vitae ng doktor na kinuha natin mula sa Boston. Si Dr. Gino Ilagan. Sa wakas,
Ngayong buwan ay babalik na siya sa Pilipinas at kailangan natin na pumirma siya sa kontrata upang maging opisyal na bahagi ng ating team bilang bagong chief neurosurgeon. Director Alvin, balita ko ay napakaraming malalaking ospital sa Amerika ang nag-alok sa kanya ng milyong-milyong dolyar pero tinanggihan niya ang lahat. Sigurado ka ba natatanggapin niya ang alok ng Carl General Hospital? Huwag kayong mag-alala. Malaki ang pangalan ng ating ospital pagdating sa mga makabagong pasilidad at higit sa lahat, alam kong maaakit natin siya gamit ang ating tanyag na charity care program. Ang mga batang doktor na galing abroad ay karaniwang idealistic. Gusto nilang magligtas ng buhay ng mga mahihirap. At kapag pumasok na siya sa team, ang kanyang pangalan at reputasyon bilang The Miracle Surgeon ang magiging pinakamalakas nating armas para makahatak pa ng mas malaking pondo mula sa mga international charity organizations. Exactly. Kaya kailangan natin siyang mapapirma. Sa susunod na buwan, pagdating niya rito, ako mismo ang mag-i-interview sa kanya. Pero no worries, pasado na siya para sa akin ngayon pa lang. Yung interview ay for formality lang. Inaayos ni Dr. Alvin ang kanyang salamin habang nakatitig sa litrato ng 30 taong gulang na si Dr. Gino Ilagan sa kanyang binder. Lubos na walang kamalay-malay ang bagong direktor na ang henyong doktor na kanyang gustong-gustong makuha sa team ay ang mismong 15 taong gulang na batang itinabig niya ng sapatos noon. Isang buwan ang lumipas. Nakauwi na sa Pilipinas ang tanyag na doktor na si Gino Ilagan matapos ang mahabang panahon niyang pananatili sa Amerika. Ngayon ay 35 anyos na siya, isa sa mga pinakabatang neurosurgeon sa Pilipinas. Bumukas ang dambuhalang main glass doors ng Carl General Hospital. Sumalubong ang malamig na aircon at ang amoy ng mamahaling disinfectant. Pumasok si Dr. Gino Ilagan. Nakasuot siya ng pormal sa ilalim ng kanyang bagong plantsadong puting coat na may bordadong pangalan sa kaliwang dibdib. Dr. Gino Ilagan, Chief of Neurosurgery. Tuwid ang kanyang likod, malapad ang balikat, at bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay may bigat at otoridad. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang muka ay seryoso, misteryoso at may bakas ng kayabangan na lalong nagpapadagdag sa kanyang malakas na karisma. Sa kanyang paglalakad sa malawak na lobby, tila huminto ang mundo ng mga taong naroroon. Ang mga pasyente, mga intern at mga resident doctors ay napalingon sa kanya. Diyos ko! Siya na ba yung bagong chief neurosurgeon na galing Boston? Si Dr. Gino Ilagan? Siya nga, ang tinaguri ang miracle surgeon. Grabe, sa personal pala, mukha siyang artista o modelo. Ang bata pa niya para sa posisyon na yan pero napakagaling daw talaga. Ang bango niya! Grabe! At ang lakas ng dating. Parang hindi doktor ang pumasok. Parang Korean actor! Kamukha niya si Ji Chang-wook! Hindi man lang sila nilingon ni Gino. Diretso lang ang kanyang paningin habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang coat. Nadaanan niya ang mga nakahilerang nurse at mas mabababang doktor na nakatingin lamang sa kanya. Ngunit nilagpasan niya lang ang mga ito ng may malamig na disposisyon. Alam niya ang kanyang halaga at alam niyang sa bawat mata na tumitingin sa kanya ng may paghanga, mas lalong dumarami ang mga taong madali niyang mapapasunod sa loob ng ospital na ito. Habang naglalakad sa mahabang hallway patungo sa opisina ng direktor, nakita ni Gino ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng dingding. Bahagyang sumilay ang isang mapanganib ng ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw na pala ang direktor ng ospital na to, Dr. Alvin. Habang nag-aaral ako sa Amerika, natuklasan ko ang tungkol sa charity fund na ipinapadala sa ospital na to na dapat ay gagamitin sa mga mahihirap. Pwede sanang mapakinabangan yun ng nanay ko doon. Pero hindi yun nangyari dahil sa pantataboy mo sa kanya. Dr. Alvin, nandito ako hindi para maghiganti. Nandito ako para matigil na ang katiwalian mo sa ospital. Kapag wala ka na rito, mas maraming buhay ang maliligtas. Huminto si Dr. Gino Ilagan sa tapat ng dambuhalang pintuang gawa sa mamahaling mahogani.
Sa ibabaw nito, nakasulat sa makinang tanso ang mga salitang Office of the Hospital Director, Dr. Alvin Vicencio. Bumuga ng isang malalim na hininga si Gino. 20 taon ng pangungulila, puyat at galit ang nagdala sa kanya sa tapat ng pintong ito. Kumatok siya ng 3 beses. Marahan, kalmado, ngunit may otoridad. Come in. Inikot ni Gino ang doorknob at pumasok. Sumalubong sa kanya ang isang malawak na opisina na napalilibutan ng mga glass walls kung saan tanaw ang buong lungsod. Nakaupo sa kanyang leather chair si Dr. Alvin Vicencio, abala sa pag-scan ng mga dokumento sa kanyang laptop. Nang marinig ang yabag ng sapatos ni Gino, agad na nag-angat ng tingin ng direktor. Ang kanyang kagalang-galang at maamong muka ay mabilis na nabalutan ng isang malawak, magalang at tila napakabait ng ngiti. Tumayo siya at inilahad ang kamay kay Gino. Dr. Gino Ilagan, the miracle surgeon himself. Welcome to Carl General Hospital. Heto ang unang araw ng trabaho mo rito sa ospital. Isang napakalaking karangalan na opisyal ka nagbahagi ng ating pamilya bilang Chief of Neurosurgery. Tiningnan ni Gino ang nakalahad na kamay ng direktor. Ang kamay na yon ay malinis, walang bahid ng dumi at may suot na mamahaling relo. Walang makakahalata na 20 taon na ang nakalilipas. Ang kamay at sapatos na yan ang marahas na nagtaboy sa kanya at sa kanyang naghihingalong ina sa gitna ng bagyo. Pinuwersa ni Gino ang kanyang sarili na itago ang puot. Iniabot niya ang kanyang kamay at nakipagkamay ng mahigpit. Salamat, Dr. Vicencio. Ang karangalan ay nasa akin. Matagal ko nang pinapangarap na makatrabaho kayo ng malapitan. Maupo ka, Dr. Gino. Alam mo, noong matanggap ko ang kumpirmasyon mula sa Boston na tinanggap mo ang alok namin, hindi ako makapaniwala. $1,000,000 ang offers sa iyo sa Amerika, pero pinili mo pa rin bumalik rito sa Pilipinas. Bihira na ang mga doktor na may ganyang uri ng nasyonalismo ngayon. May mga bagay kasi sa Pilipinas na hindi kayang bayaran ng dolyar, Direktor. May mga lumang obligasyon na kailangan kong balikan. Napatango si Dr. Alvin. Lubos na pinalampas ang double meaning ng mga salita ni Gino dahil sa kanyang labis na katuwaan. Para sa kanya, si Gino ay isang idealistic na henyo na magagamit niya para sa kanyang sariling kapakanan. Naiintindihan kita, Iho. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko para pamunuan ang Neurosurgery Department. Ang Carl General Hospital ay hindi lang basta negosyo. Kilala tayo sa buong bansa dahil sa ating tanyag na charity care program. Tinutulungan natin ang mga mahihirap na pasyenteng walang kakayahang magbayad para sa mga komplikadong operasyon tulad ng sa utak at spine. Bahagyang ginalaw ni Gino ang kanyang panga. Halos mairita siya sa kapal na mukha ng matanda. Ngunit nanatili siyang parang bato. Charity program. Napakagandang pakinggan, Direktor. Sabi nga nila, ang isang mabuting doktor ay hindi tumitingin sa bulsa ng pasyente, kundi sa halaga ng buhay nito. Tama po ba? Sumeryoso ang mukha ni Dr. Alvin. Tila naantig ang puso at inayos ang salamin. Exactly. Ayan ang mismong philosophy ko mula pa noong nagsisimula ako bilang doktor. Ang buhay ay walang katumbas na halaga. Kaya naman, bilang bagong chief, mayroon akong unang ipapagawa sa iyo. Ibinaba ni Dr. Alvin sa harap ni Gino ang isang makapal na folder na may gintong tatak ng ospital. Ito ang opisyal na endorsement at budget allocation documents para sa darating na buwan ng charity fund galing sa isang malaking international philanthropic organization. Para formal na maipalabas ng accounting ang pondo para sa mga charity surgeries next month, kailangan natin ng opisyal na lagda mo bilang bagong chief neurosurgeon. Ito ay patunay na ikaw ang mag-oopera at mamamahala sa listahan ng mga pasyenteng nandiyan. Tinignan ni Gino ang mga dokumento. Binuklat niya ito ng marahan. Sa bawat pahina, nakasulat ang mga pangalan ng mga pasyente, mga diagnosis, at ang nakalaang pondo na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso bawat isa. Ngunit dahil sa kanyang palihim na investigasyon bago bumalik sa Pilipinas, alam ni Gino ang totoo.
Kalahati sa mga pangalang nasa listahang ito ay mga ghost patients. Mga peking record na gagamitin ni na Dr. Alvin at Director Enriquez upang ibulsa ang milyong pondo ng Charity Foundation. Inabot ni Dr. Alvin ang isang mamahaling gold pen kay Gino. "Pirma mo na lang ang kulang, Dr. Gino. Sa isang lagda mo, marami tayong mahihirap na maililigtas mula sa kamatayan." Tinignan ni Gino ang hawak na ballpen. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at tinitigan ng diretso sa mga mata si Dr. Alvin. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong takot. Bagkus ay puno ng isang mapanganib at malamig na kalkulasyon. "Director Alvin, pamilyar po ba kayo sa kaso ng stroke 20 taon na ang nakalipas? Isang pasyenteng nagngangalang Teresa Ilagan." Napatigil si Dr. Alvin. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang naging matigas. Kumurap siya ng ilang beses. Sinusubukang alalahanin ang pangalan. Ngunit dahil sa daan-daang mahihirap na itinataboy niya taon-taon, hindi na niya matandaan ang partikular na gabing yon. "Teresa Ilagan? Parang hindi ko na ba alala, iho? Bakit mo na itanong? May kinalaban ba siya sa mga kaso mo sa Amerika?" "Wala naman po. Nabasa ko lang sa ilang lumang medical na record ng hospital na to habang pinag-aaralan ko ang inyong charity program sa abroad. Nakita ko na marami palang na stroke na charity patients na inoperahan nyo noon sa tulong ng charity program na yon." Bumalik ang kumpiyansa ni Dr. Alvin. Huminga siya ng maluwag at natawa ng bahagya. Marami talaga tayong tinutulungan na ganyang kaso. Kaya nga, napakahalaga na mapirmahan mo yan ngayon, Dr. Gino, para maipagpatuloy na natin ang mabuting gawain." "Huwag kayong mag-alala, Dr. Alvin. Pipirmahan ko to. Lahat ng dokumentong ibibigay niyo sa akin mula ngayon, pipirmahan ko ng walang pag-aalinlangan." Mabilis na isinulat ni Gino ang kanyang pirma sa dulo ng dokumento. Isang matalas at pinal na lagda. "Dahil gusto kong magtiwala kayo sa akin ng buong buo. Gusto kong isipin nyo nakakampi nyo ako sa lahat ng desisyong gagawin nyo rito sa ospital. Aasahan ko yan, Dr. Gino. Alam kong malayo ang mararating ng partnership natin dito sa Carl General Hospital." Tumayo si Gino. Inayos ang kanyang puting coat at humakbang patungo sa pinto. Ngunit bago niya tuluyang pihitin ang doorknob, lumingon siya muli kay Dr. Alvin na ngayon ay masayang sinusuri ang kanyang pirma. "Sana'y mas matatag ang puso niyo ngayon kaysa noong 20 years ago. Dahil kapag nagsimula na ang totoong operasyon dito sa ospital, sisiguraduhin kong walang makakalabas ng buhay nang hindi nagbabayad sa kanyang mga utang." Sa labas ng silid, ang maamong mukha ni Dr. Gino Ilagan ay tuluyang naglaho. Ang kanyang panga ay nagngingit-ngit at ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng coat ay nakakuyom ng napakahigpit. Alam niya, sa pamamagitan ng pagpirma sa peking charity document na yon, opisyal na niyang nahawakan ang unang piraso ng ebidensya na gigiba sa buong buhay ni Alvin Vicencio. Matapos noon ay inilibot na siya ni Director Alvin sa buong ospital at ipinakilala siya sa lahat ng staffs. Tuwang-tuwa naman ang lahat ng nurses at staffs dahil para silang nakakita ng isang sikat na artista. Kinabukasan din, isang mabigat na operasyon ang ibinigay sa kanya. Dahil ang anak ng mismong presidente ng Pilipinas ang kailangan niyang operahan. Dapat ay dadalhin sa ibang bansa ang anak ng presidente upang doon ito ooperahan ng mga eksperto. Ngunit nang malaman ng presidente ng Pilipinas na nandirito sa bansa si Gino, ay nagbago ito ng plano at nagdesisyong dito na lang sa Pilipinas operahan ng anak. Malaki ang tiwala nito sa kakayahan ng batang doktor. Nang suriin ni Dr. Gino ang mga dokumento at impormasyon ng kaso ng anak ng presidente, kinabukasan din ay isinagawa na ang operasyon sa utak ng pasyente. Inabot ng 10 oras ang operasyon. Hanggang sa naging matagumpay ito. Pinuri siya ng lahat dahil sa angkin niyang husay at binigyan pa siya ng presidente ng 1 milyon bilang utang na loob sa pagliligtas niya rito sa buhay ng anak nito. Makalipas ang matagumpay na operasyon sa anak ng presidente, naging bukang bibig sa bansa ang pangalan ni Dr. Gino Ilagan.
Ngunit para sa kanya, ang kasikatan ay isang kasangkapan lamang. Ang kanyang totoong misyon sa loob ng Carl General Hospital ay nagsisimula pa lamang. Sa tapat ng Room 314, isang emosyonal na tagpo ang nagaganap. Nakatayo si Dr. Miranda, 40 anyos, arogante, nakataas ang kilay at kilalang tapat na aso ni Director Alvin sa medical board. Kaharap niya ang isang 22 taong gulang na babae na si Maureen. Mugto ang mga mata nito, gulong-gulo ang buhok at nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa isang makapal na hospital bill. Sa loob ng kwarto, makikita sa glass window ang 58 taong gulang na ina na may malaking benda sa ulo na nakakabit sa mga makina dahil sa brain tumor. Miss Maureen, nakasulat dito sa record niyo na 10 araw na kayo nakakonfine. Umabot na sa 300,000 piso ang bill ninyo sa ICU room at mga gamot. Wala pa ritong bayad para sa aktual na operasyon sa utak na kailangan nyo as soon as possible. Dok, parang awa nyo na po. Huwag niyo po muna kaming paalisin. Wala na po kaming cash ngayon kasi naubos sa mga unang laboratorio, pero naghahanap po ako ng mauutangan. Nag-apply din po ako ng tulong sa gobyerno. Parang awa niyo na po, huwag niyo munang i-discharge ang nanay ko. Miss Maureen, ang ospital na ito ay hindi charity ward. Negosyo ito. Kung wala na kayong may pambabayad sa confinement pa lang, mas mabuting pumirma ka na sa discharge papers. Ipapalipat ko na lang ang nanay mo sa isang pampublikong ospital sa kabilang syudad. Doon kayo magmakaawa. Pasensya na po, madam. Hindi ko rin po ito desisyon. Sinusunod ko lamang ang protocol ng ospital. Pero Dok, nandito sa ospital na to ang mga pinakamagagaling na doktor ng bansa. Maraming ospital na kaming napuntahan pero lahat sila nag-refuse sa operahan ng nanay ko dahil critical daw ang operasyon. Yung about sa pera, pag-iipunan ko po ang pambahid sa opera ay pabibenta ko po yung natitira naming lupa sa probinsya. Basta maoperahan niyo lang si nanay sa lalong madaling panahon. I understand your anxiety, madam. But medical safety dictates na kailangan natin ng facility na handang mag-accommodate sa inyo unconditionally. Hihilingin ko na lang sa administrative team na i-prepare ang inyong management discharge parameters para maging smooth ang inyong transfer. Ipagpatuloy mo ang pag-asikaso sa discharge parameters na yan, Dr. Miranda. At sisiguraduhin ko ang medical board credentials mo ang unang makakaranas ng termination procedure. Napatigil ang lahat. Lumingon si Dr. Miranda at mga nakapaligid na intern. Naglakad patungo sa kanila si Dr. Gino Ilagan. Tuwid ang tindig. Nakapamulsa sa kanyang puting coat na may bordadong Chief of Neurosurgery at may dalang napakamalamig na aura. Mabilis na nagbago ang mukha ni Dr. Miranda. Ngumiti ng magalang dahil alam nitong mas mataas ang posisyon ni Gino at malapit ito sa presidente. Chief Gino, magandang umaga po. We are just conducting an institutional review of the patient's financial clearance. Pinaprepare namin siya for an optimized transfer sa public hospital na may complete subspecialist coverage. Hindi siya pinatapos ni Gino. Nilagpasan niya si Dr. Miranda at hinarap si Maureen. Lumuhod ng bahagya si Gino para pantayan ang umiiyak na babae. Binigyan niya ito ng isang malumanay na tingin. Isang tingin na 20 years na ang nakaraan ay pinagkait sa kanya ng ospital na ito. Miss, tumayo ka. Huwag mong ibaba ang dignidad mo sa harap ng mga taong nagtatago sa likod ng mga batas at protocol. Ako ang Chief of Neurosurgery ng ospital na to. Mula sa sandaling ito, ako na ang hawak sa kaso ng nanay mo. Napatingin si Maureen kay Dr. Gino nang hindi makapaniwala. Doc, totoo po ba? Pero wala po kaming pambayad ngayon. Pero pag-iipunan ko naman ng pambayad sa operasyon ng nanay ko. Gumiti si Gino ng bahagya at saka tinapik ang balikat nito. Huwag mo nang isipin ang pera. Ihanda mo ang sarili mo dahil isasagawa natin ang operasyon sa nanay mo ngayon din. Sagot ng ospital ang lahat ng gagastusin nyo. Walang ililipat. Namula ang mukha ni Dr. Miranda sa inis. Ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang formal na boses. Chief Gino, with all due respect, ang kasong ito ay nangangailangan ng clearance mula sa Chief Financial Officer. Baka po magkaroon tayo ng compliance audit issue sa management board kung lalaktawan natin ang protocols. Lumingon si Dr. Gino kay Dr. Miranda
Naging yelo ang kanyang mga mata. Sumunod ka sa opisina ko, Dr. Miranda. Ngayon din. Sa loob ng opisina ng Chief Neurosurgeon, isinara ni Dr. Miranda ang pinto ng opisina ni Gino. Kahit galit siya, hindi siya sumisigaw. Sa halip, gumamit siya ng seryoso at formal na tono na may patagong pagbabanta. Chief Gino, gusto ko lang ipaalala na may pananagutan tayo sa sustainability ng institusyong ito. Ang pagdedesisyon na magdaos ng isang major neurosurgical procedure nang walang initial cash allocation ay malaking problema sa hospital budget. Paano natin bibigyan ng sapat na honorarium ang surgical teams, ang anesthesiologist, at ang cost ng operating room utilization? Baka mahirapan akong ipagtanggol ang desisyon ninyo kapag naitanong ito sa atin ni Director Alvin. Naupo si Gino sa kanyang marangyang upuan. Kalmado niyang kinuha ang isang fountain pen at hinarap ang kanyang laptop. Tapos ka na ba sa mga administrative concerns mo, Dr. Miranda? Dahil baka nakakalimutan mong ako ang nagpapasya sa departamentong ito. Naiintindihan ko ang medical compassion niyo, Chief. Pero kailangan nating maging practical sa operational cost. Walang pondo para sa libreng operasyon na ganyan kalaki. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gino. Isang mapanganib at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Sinasabi mo bang walang pondo, Dr. Miranda? At para saan pa ang Carl General Charity Care Fund? I-charge mo ang lahat ng gastusin ng operation. Ang kagamitan at ang kabuuang bayarin ng medical team sa pondong yun. From what I heard, umaabot na ng 10 million pesos ang idinodonate ng charity organization sa ospital buwan-buwan para sa mga mahihirap na nangangailangan ng agarang operasyon. Napatigil si Dr. Miranda. Tila nabigla siya sa narinig. Ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang kaba gamit ang isang formal na palusot. Chief, ang charity fund po ay may restricted allocation based sa guidelines sa mga foreign benefactors. Hindi po natin pwedeng i-utilize ang account na iyon nang pabigla-bigla nang walang direct authorization and clearance mula sa office sa Director Alvin. Ang charity fund ay inilaan ng mga foreign donors para sa mga mahihirap na pasyenteng may brain tumor na tulad ng nanay ni Maureen at iba pang need ng immediate operations. Bakit ngayon na may lehitimong pasyenteng nangangailangan, gumagawa ka ng mga paurong sulong na dahilan para hindi ito magamit? May iba pa bang pinagagamitan ng pondong yun na hindi ko nalalaman? Nawalan ng salita si Dr. Miranda. Bahagyang nagpawis ang kanyang noo, ngunit pinilit niyang ngumiti ng pormal. Siyempre po, wala, Chief. Sinisiguro ko lang ang fiscal transparency. Ngunit dahil kayong nakatataas, gagawin ko pong inyong utos at ihahanda ang operating room. Pero, obligasyon ko pa rin pong i-report ang adjustment na ito sa pamunuan. Tinalikuran niya si Gino at lumabas ng opisina upang pumunta sa pinuno ng ospital. Sa loob ng opisina ng hospital director, nakaupo si Dr. Alvin Vicencio. Pumasok si Dr. Miranda upang iulat ang nangyari. Kahit na nababahala si Dr. Alvin, nanatiling mahinahon, malumanay at pormal ang kanyang boses. Dr. Miranda, sinasabi mo bang nag-issue si Dr. Gino ng direct operational mandate na ibawas ang charity care fund ang gastusin para sa pasyenteng yun? Opo, Director Alvin. Sinubukan ko pong ipaliwanag ang tungkol sa board approval at budget constraints, pero ginamit niya ang kanyang otoridad bilang chief neurosurgeon upang pilitin ang accounting na i-approve ang fund utilization voucher. Bumuntong hininga ng malalim si Dr. Alvin. Pinagdaop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ang charity fund ay ang kanyang palihim na balon ng kayamanan at ang pagbawas doon para sa isang totoong pasyente ay makakasira sa listahan ng kanilang mga ghost patients. Masyadong masigasig ang ating bagong chief. Marahil ay dala ng kanyang mahabang pananatili sa Amerika kaya hindi pa siya pamilyar sa masela nating operational management dito sa bansa. Kailangan nating gabayan ang kanyang idealism bago ito magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa ating international audit. Lumingon si Dr. Alvin sa kanyang sekretarya. Tawagan mo si Dr. Gino Ilagan. Sabihin mo sa kanya na inimbitahan ko siya rito sa opisina ko para sa isang maikling kape at diskusyon tungkol sa kanyang unang operasyon. Makalipas ang 1 oras,
pumasok si Dr. Gino Ilagan sa opisina ng direktor na may kalmado at banayad na mga hakbang. Ang kanyang puting coat ay nananatiling walang lukot at ang kanyang muka ay blanko. Walang ipinapakitang kahit anong emosyon. Nakaupo si Dr. Alvin Vicencio sa kanyang leather chair. May hawak na tasa ng kape at may malawak at tila napakabait ng ngiti sa kanyang mga labi. Itinuro niya ang upuan sa tapat ng kanyang malaking desk. Dr. Gino, halika, maupo ka. Ipinagtimpla kita ng kape. Balita ko ay inihahanda mo ang sarili mo para sa isang biglaang major procedure ngayong umaga. Umupo si Dr. Gino ng tuwid. Hindi hinahawakan ng tasa ng kape na inihahain sa kanya. Tinitigan niya si Alvin ng diretso sa mga mata. Salamat, Director Alvin. Opo, ang kaso sa 314, nangangailangan niyo ng agarang surgical intervention. Isang malaking brain tumor na kung hindi matatanggal sa loob ng 24 hours ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa pasyente. Bumuntong hininga si Dr. Alvin. Ibinaba ang kanyang tsaa at sumandal sa kanyang upuan ng may malungkot na muka. Napakabuti talaga ng iyong puso, Dr. Gino. Yan ang dahilan kung bakit labis akong humahanga sa mga katulad mong galing sa abroad. Kaya lang, bilang direktor ng institusyong ito, tungkulin ko ring protektahan ang ating administrative and fiscal compliance. Inireport sa akin ni Dr. Miranda na balak mong umanong gamitin ang charity fund para sa kaubuoang operational cost ng operasyong ito. Well, of course, maliban sa surgeon fee, which is sabi mo nga libre mo na. Opo, Direktor. Ang pondo ay nakalaan para sa mga mahihirap na pasyenteng may ganyang uri ng karamdaman. Pasok na pasok po ang kaso ng ina ni Maureen sa mga qualification. Inayos ni Dr. Alvin ang kanyang salamin. Dahan-dahang sumandal pabalik at nagbaba ng kanyang boses sa isang formal, ngunit may diing tono. Iho, ang charity fund ay may napakasela na structural framework. May mga nakalaang protocol at clearance process na kailangan dumaan sa ating international auditors bago ma-disburse ang pondo. Kung basta-basta natin itong ibabawas para sa isang biglaang kaso, baka magkaroon tayo ng liquidation issues na maaaring maglagay sa panganib sa reputasyon ng buong bansa. Ginagawa ko ito para protektahan ang iyong karera. Ayokong mapagbintangan ka ng administrative lapses sa iyong unang buwan dito. Napatitig si Gino sa kanya. Alam niya ang takbo ng utak ng matanda. Gumagamit ito ng mga formal na salita ng pag-aalala upang itago ang katotohanang natatakot itong mabawasan ng pondong balak nitong kurakutin. Hanga po ako sa inyong labis na pag-iingat, Director Alvin. Ngunit huwag kayong mag-alala. Personal kong susuriin ang bawat liquidation paper. Titiyakin ko na ang bawat sentimo na ibabawas natin para sa operasyong ito ay mapupunta sa mga totoong gamot, supplies at honorarium ng mga doktor. Sa ganyang paraan, magiging napaka-transparent ng ating charity fund para sa mga foreign donors. Bahagyang napatigil si Dr. Alvin. Ang kanyang ngiti ay sandaling naging matigas. Ang salitang transparency at personal na pagsusuri sa liquidation papers ay mga bagay na hindi niya gustong marinig mula sa kanyang chief neurosurgeon. Dr. Gino, baka masyadong mabigat ang gawain yan para sa isang busy surgeon na katulad mo. Ang medical board na ang bahala sa mga ganyang administrative papers. Ang mas mabuting option ngayon ay ipagpaliban muna ang operasyon ng ilang araw habang isinusumite natin ang kaso ng pasyente sa formal na deliberasyon ng board. At kung talagang kritikal ang lagay na matanda, maaari natin silang bigyan ng tulong para mailipat sa isang pasilidad na mas angkop sa kanilang financial capacity. Tumayo si Gino mula sa kanyang upuan. Inayos niya ang kanyang puting coat at tumingin ng pababa kay Dr. Alvin. Taglay ang isang malakas at nakakatakot na karisma. Ang buhay ng pasyente ay hindi pwedeng maghintay sa deliberasyon ng inyong board, Director. Bilang Chief of Neurosurgery, ginagamit ko ang aking prerogative upang simulan ang operasyon ngayon din. Kung mayroon man po kayong mga administrative concerns, maaari natin itong i-discuss ulit pagkatapos kong iligtas ang buhay ng aking pasyente. At isasama ko na rin po sa discussion ang tungkol sa mga lumang record ng charity patients na inaprubahan dito 20 years ago. Napatitig si Dr. Alvin kay Gino. Tila na insulto at nabahala sa biglaang paggamit ng bagong doktor tungkol sa nakaraan.
Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tuluyan ang tumalikod si Gino at lumabas ng opisina. Mabilis na tinungo ni Gino ang operating room. Doon ay naghihintay na si Maureen, ang kanyang ina at ang buong surgical team na napilitang sumunod dahil sa kanyang mataas na otoridad. Nagsimula ang operasyon sa ilalim ng blinding white lights ng operating room. Sa loob ng 7 mahabang oras, ipinakita ni Gino ang kanyang pambihirang husay. Ang bawat paghiwa, bawat pagtahi, at bawat pagtanggal sa tumor sa utak ng matanda ay isinagawa niya ng may perpektong presisyon. Habang hawak niya ang scalpel, hindi lang ang pasyente ang kanyang nakikita. Nakikita niya rin ang kanyang sarili na unti-unting pinuputol ang mga ugat ng katiwalian na nagpapatakbo sa Carl General Hospital. Matapos ang 7 oras, namatay ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng operating room. Lumabas si Gino na may pagod, ngunit tagumpay na muka. Agad siyang sinalubong ni Maureen na may kasamang matinding kaba. Miss Maureen, matagumpay ang operasyon ng nanay mo. Ligtas na siya. Ililipat na siya sa recovery room sa loob ng ilang minuto. Naiyak sa sobrang tuwa si Maureen at paulit-ulit na nagpasalamat kay Gino. Ang buong ospital, mula sa mga nurse hanggang sa mga intern, ay muling humanga sa ipinamalas na galing at katapangan ng kanilang bagong chief neurosurgeon. Naging bayani si Gino sa mata ng mga ordinaryong kawani dahil nilabanan niya ang marahas na sistema ng pamunuan upang magligtas ng isang mahirap. Ngunit sa kabila ng bahagi ng ospital, sa loob ng executive room, magkasamang nakatayo sa tapat ng bintana si Dr. Alvin Vicencio at ang nagretirong dating direktor na si Director Enriquez na bumisita lamang upang suriin ang pondo. Madilim ang kanilang mga muka habang pinapanood ang mga tao sa ibaba na nagbubunyi para kay Gino. Director Alvin, hindi ko gusto ang takbo ng isip ni Gino Ilaga na yan. Kung magpapatuloy siya sa pag-charge ng mga totoong pasyente sa charity fund, magkakaroon ng discrepancy baka itinatago nating ghost patient sa system. Maaaring mabuko ang lahat at hindi na natin mapapakinabangan ng charity funds dahil mapupunta na ang mga yon sa makahampas lupang pasyente na yan. Inayos ni Dr. Alvin ang kanyang salamin at ang kanyang maamong muka ay tuluyan ng napalitan ng isang mapanganib at malamig na titig. Huwag kang mag-alala, Direktor. Hahayaan ko muna siyang magdiwang ngayon. Ngunit kung sa tingin niya ay kaya niyang baguhin ang patakaran sa aking hospital, nagkakamali siya. Kung hindi natin siya makukuha sa mabuting usapan, sisiguraduhin kong ang miracle surgeon na ito ang susunod na makakaranas kung paano ko dinurog ang makataong humaharang sa aking daan. Dapat lang yan. Gumawa ka ng paraan para mapaalis yan sa ospital. Isang malaking pagkakamali na tinanggap natin siya rito. Ano pang silbi na biglang tataas ang donation na ibibigay ng charity organization kung hindi rin naman natin yan mapapakinabangan? Sige po sir, gagawin ko po ang lahat. Wala silang kaalam-alam na si Gino ay gumagawa na ng hakbang at nangangalap na ng mga ebidensya para maibulgar ang katiwalian sa loob ng ospital. Nang sumunod na linggo, pagsapit ng 10:00 ng umaga, napuno ang marangyang boardroom ng Carl General Hospital ng pinakamalalaki at pinakamayayamang tao na miyembro ng Board of Directors. Ang mahabang lamesang gawa sa kahoy ay napapaligiran ng Board of Directors, mga pangunahing stockholders at naroon din sa dulo ang nagretirong si Director Enriquez. Sa kabisera ng lamesa, nakaupo si Dr. Alvin Vicencio. Planchado ang puting coat at may napakaamo, formal at kagalang-galang na mukha. Nakatakda ang araw na ito para sa taunang board meeting at directors election. Kampante si Dr. Alvin na walang kahirap-hirap siyang muling maihahalal bilang direktor dahil sa kanyang malinis na reputasyon sa media at sa kanyang pagkakaibigan sa mga nakaupong board members. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Gino Ilagan. Tuwid ang likod. Pormal ang kasuotan sa ilalim ng kanyang puting coat na may bordadong Chief of Neurosurgery. At may dalang blanko ngunit matikas na muka. Umupo siya sa bakanting upuan sa kabilang dulo ng lamesa nang hindi bumabati sa kahit na sino. Tumayo si Dr. Alvin upang pormal na buksan ang pagpupulong. Inayos niya ang kanyang salamin at ngumiti ng may malambot na tinig.
Isang magandang umaga sa mga kapita-pitagang miyembro ng board at mga kagalang-galang na shareholders. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo para sa ating taunang eleksyon ng pamunuan ng Carl General Hospital. Ngunit bago natin simulan ng formal na botohan para sa aking re-election bilang hospital director, may isang seryoso at maselang internal crisis akong kailangang isingit bilang emergency agenda. Nagsimulang magbulungan ng mga miyembro ng board. Sumandal si Director Enriquez sa kanyang upuan habang nakangiti ng palihim kay Alvin. Kamakailan lamang ay nabatid ng aking office na ang ating bagong Chief Neurosurgeon, si Dr. Gino Ilagan, ay nagsagawa ng isang major procedure nang walang formal na clearance at hindi sumusunod sa ating fiscal transparency guidelines. Masakit po sa aking kalooban na sabihin ito. Ngunit personal pong pinilit ni Dr. Gino ang ating accounting department na mag-issue ng clearance voucher upang ibawas ang kabuuang operational cost ng nasabing pasyente sa ating charity care fund nang walang formal na apruba mula sa aking tanggapan at ng medical board. Ipinakita ni Dr. Alvin sa dambuhalang projector screen ang opisyal na billing at ang pinirmahang fund voucher ni Gino para sa operasyon ng ina ni Maureen. Naiintindihan ko ang kanyang medical compassion. Ngunit bilang isang prestihiyosong institusyon, hindi natin maaaring hayaan ang ganitong uri ng unauthorized disbursement o technical malversation ng ating kaban. Ang hindi pagsunod sa ating panloob na bylaws ay isang malubhang compliance issue na maaaring maglagay sa panganib sa reputasyon ng ating ospital sa harap ng mga international auditors. Kaya naman, bago natin buksan ang eleksyon para sa aking posisyon, hinihiling ko sa board na unahin nating iboto ang isang ouster resolution para sa formal na pagpapatalsik kay Dr. Gino Ilagan bilang Chief of Neurosurgery upang maprotektahan ang pananalapi ng ating korporasyon. Agad na tumayo si Dr. Miranda upang sumang-ayon, kasunod ng iba pang mga board members na mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamay upang sumang-ayon sa resolusyon ni Dr. Alvin. Kampanteng-kampante si Alvin habang nakatingin ng pababa kay Gino. Dr. Gino, labis ako nang hihinayang sa iyong talento. Ngunit ang batas ng ospital ay para sa lahat. Mayorya ng board ang bumoto para sa iyong pagpapatalsik. Maaari mo nang iwanan ng silid na ito. Hindi natinag si Gino. Nanatili siyang nakaupo. Pinagdaop ang kanyang mga daliri at marahan siyang natawa. Isang mababa at nakakatakot na tawa na nagpatahimik sa buong boardroom. Isang napakahusay na speech, Director Alvin. Talagang kahanga-hanga yung pagbobalat kayo sa harap ng mga board of directors. Pero bago mo ako palayasin, bakit hindi muna natin tignan kung sino sa atin ang totoong nagnanakaw sa kaba ng ospital na to? Dahan-dahang tumayo si Gino. Binuksan niya ang kanyang laptop at isinaksak ang cable sa network port ng boardroom. Sa isang pikit mata, ang projector screen na naglalaman ng billing ni Gino ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang madilim, lumang database ng ospital na naglalaman ng libu-libong medical na record mula pa noong nakaraang 30 taon. Namilog ang mga mata ni Dr. Alvin. Biglang napatayo si Director Enriquez mula sa kanyang upuan habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang nakikita ninyo sa screen ay ang nakatagong database ng Carl General Hospital Charity Care Fund sa nakaraang 35 taon. Libu-libong pangalan ng mga mahihirap na pasyente ang pinalabas ng system na inoperahan at ginamitan ng pondo. Ngunit ang personal kong i-audit ang mga birth certificate at death certificate ng mga taong ito sa labas ng ospital. Natuklasan kong kalahati sa kanila ay mga ghost patients. Mga taong hindi kailanman nakatapak sa ER o mga taong hinayaang mamatay sa labas, ngunit ginamit ang pangalan upang manakaw ang milyong pondo ng charity. Ipinag-click ni Gino ang mouse ng kanyang laptop at pinalaki ang isang partikular na record sa screen. Isang dokumento na may petsang Hunyo 22, taong 2011. Tignan mo ang record na ito, Director Alvin. Isang pasyenteng nagngangalang Teresa Ilagan. 69 na taong gulang. Nakasulat sa sistemo, inoperahan mo siya sa utak gamit ang 500,000 piso mula sa charity fund. Pero ang totoo, tinanggihan mo siya sa pinto ng ER dahil mahirap siya. Tinabik mo ang kamay ng 15 taong gulang niyang anak gamit ang sapatos mo at hinayaan mo siyang mamatay sa loob ng ambulansya habang ibinubulsa mo ang kanyang pondo. Nagsimulang magkagulo ang buong board of directors.
Ang mga investors ay nag-iwasan ng tingin at ang ilan ay nagsimula ng magreklamo ng marahas. Namutla ang mukha ni Dr. Alvin. Nanginginig ang kanyang labi habang nakaturo kay Gino. Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang mga dokumentong yan. Sino ka ba talaga para mag-imbento ng kwento laban sa akin? Ang kapal ng pagmumukha mo! Ang taas ng tingin mo sa sarili mo! Akala mo kung sino ka porket nakatikim ka lang ng konting kasikatan! Bawiin mo ang lahat ng mga sinabi mo kung ayaw mong sampahan kita ng defamation! Ibinaba ni Gino ang kanyang puting coat sa ibabaw ng lamesa. Tinitigan niya si Alvin ng may matinding buot. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matigas at puno ng otoridad. Ako ang 15 taong gulang na bata na lumuhod sa harap mo sa gitna ng ulan noon, Director Alvin. Ako, ang anak ni Teresa Ilagan na nangakong babalik upang tapusin ang katiwalian mo. Kaya paano mo ipapaliwanag sa akin na ginamit mo ang pondo mula sa charity para palabasing inoperahan mo si nanay? Gayong ikaw mismo ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Wala akong kilalang ganyang pangalan. Malamang hindi mo maaalala yon dahil hindi naman kami importante sa'yo. Sa dinami-dami ba naman ng mga ghost patients na inilagay mo sa program, imposibleng maalala mo ang pangalan ng nanay ko. Sinungaling ka! Huwag ka nang magsinungaling, Direktor. Dahil isa-isa kong hinanap ang mga taong nasa charity program na di umano'y nakatanggap ng tulong mula sa charity. At 90% sa mga taong nakausap ko, sinabi nilang hindi sila nakatanggap ng tulong mula sa charity. Meaning, 10% lang ang totoong nakatanggap. By this time, siguradong parating na ang NBI dahil ibinigay ko na sa kanila ang kopya ng mga ebidensyang ito laban sa'yo. At hindi lang sa'yo, pati na rin sa dating direktor na si Sir Enriquez. Ano? At bakit ako nadamay dito? Wala akong kaalam-alam dyan! Sa presinto na lang ho kayo magpaliwanag. Eksaktong sa sandaling yon, marahas na bumukas ang dambuhalang pinto ng boardroom. Pumasok ang isang grupo ng mga operatibo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Hawak ng nangungunang opisyal ang isang opisyal na pambansang dokumento. Dr. Alvin Vicencio at dating Director Enriquez, mayroon kaming warrant of arrest mula sa Korte Suprema sa kasong Grand Estafa at Technical Malversation of Public and Corporate Funds. Ang operasyong ito ay may direktang utos mula sa tanggapan ng Presidente ng Pilipinas. May karapatan kayong manahimik sa ngayon at gayon din ang magkaroon ng abogado. Pinalibutan ng mga pulis si Dr. Alvin at Director Enriquez. Sinubukan pang magprotesta ng matandang si Enriquez, ngunit mabilis na nilagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Si Dr. Alvin naman ay tuluyang nanghina, napatitig sa kanyang nadumihang mga kamay habang kinakaladkad siya ng mga operatiba palabas ng boardroom sa harap ng media na biglang nagsidatingan sa hallway. Naiwang tahimik ang buong boardroom. Tinignan ni Gino ang kanyang mga sapatos sa ibabaw ng makintab na sahig. Hindi na ito madumi sa putik at wala nang sino mang makakatabig sa kanya mula ngayon. Makalipas ang ilang araw, tuluyang naipasara ang mga iligal na account ng Carl General Hospital at sumailalim sa formal na reconstruction ang buong medical board sa ilalim ng pamamahala ng bagong direktor nito na may pinakamalaking shares sa kumpanya. Nakatayo si Dr. Gino Ilagan sa tapat ng isang malinis at puting nitso. Nakasulat dito ang pangalang Teresa Ilagan. May bitbit siyang isang pumpon ng mga sariwang bulaklak at marahan niya itong ibinaba sa ibabaw ng marmol. Ang kanyang mukha ay wala ng galit. Payapa na ang kanyang mga mata habang nakatanaw sa papalubog na araw. Nay, tapos na po. Nakamit na natin ang hustisya. Ang doktor na nagtaboy sa atin ay hinding-hindi na makakasakit ng iba pang mga mahihirap. Mas marami na po tayong buhay na maililigtas ngayon. Isang banayad na hangin ang umihip sa paligid ng sementeryo. Tila isang mainit na yakap ng pamamaalam mula sa kanyang ina. Ngumiti si Gino. Tinalikuran ng nitso at naglakad patungo sa kanyang sasakyan ng tuwid. Ang kanyang paghihigante ay tapos na. At ang kanyang totoong tungkulin bilang isang tunay na doktor ay nagsisimula pa lang.
Sa ground floor lobby ng Carl General Medical Center, pagkaraan ng 6 na buwan, umaga. Ang dating malamig, marangya, at nakakatakot na lobby ng Carl General Hospital ay nagbago na ang anyo. Wala na ang mga armadong security guard na nananakot at nagtataboy sa mga mahihirap na pamilya sa pinto. Pinalitan ito ng mga formal na patient assistance desks kung saan nakaupo ang mga humingiting social workers na handang tumulong. Sa gitna ng lobby, nakasabit ang isang dambuhalang bagong marker na gawa sa tanso. Nakasulat dito ang mga salitang The Teresa Ilagan Memorial Ward, dedicated to free medical care for all. Naglalakad sa hallway si Dr. Gino Ilagan, na ngayon ay opisyal ng hospital director sa ilalim ng bagong management board ng pamahalaan. Suot pa rin niya ang kanyang plantsadong puting coat, ngunit mas maluwag na ang kanyang disposisyon. Kasunod niya sa paglalakad ang kanyang bagong head nurse na si Nurse Lynn. Director Gino, narito pong update mula sa accounting team. Ngayong buwan, ang pondong nakuha natin mula sa bagong international donors, umabot na sa 15 milyong piso. Lahat po ng ito ay formal lang nailaan sa 300 may hirap na pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy at neuroprocedures. Magaling, Nurse Lynn. Siguraduhin mo na ang bawat voucher ay may lehitimong pangalan, valid identification at permadong resibo mula sa mga pamilya. Ayokong may kahit isang piso na mawala sa liquidation system natin. Kung may makita kayong kahit anong maliit na bawas o hindi tugmang ulat, i-report nyo sa akin agad. Opo, Director. Transparency po ang ating priority. Huminto si Gino sa tapat ng emergency room driveway. Ang mismong lugar kung saan naging saksi ang basang tiles sa kanyang pagluha 20 taon na ang nakalipas. Tumingin siya sa labas ng bintana. Saktong may humintong isang lumang tricycle. Bumaba mula rito ang isang umiiyak na ina na may kalong na anak na may sakit. Agad na tumakbo palabas ang 2 medical intern ng ospital na may bitbit na stretcher upang salubungin ng mag-ina. At giniyahan sila papasok sa loob ng emergency room nang hindi nagtatanong tungkol sa admission fees o down payments. Napangiti si Gino ng malalim habang pinapanood ang tagpong yun. Alam niyang nabago na niya ang takbo ng tadhana sa loob ng gusaling ito. Nang maghapon, pumasok si Gino sa kanyang opisina. Ang lumang opisina na dati ay pag-aari ni Dr. Alvin Vicencio. Lahat ng mamahaling kagamitan na simbolo ng luho at korupsyon noon ay ipinatanggal na niya. Pinalitan niya ito ng mga simpleng kahoy na lamesa, mga bookshelves na puno ng medikal na libro at isang maliit na cabinet sa sulok na naglalaman ng mga libreng gamot para sa mga nangangailangan. Umupo siya sa kanyang upuan at binuksan ang isang pambansang pahayagan sa kanyang lamesa. Sa harapan ng pahina ng balita, malalaki ang mga titik ng pamagat. Dating Hospital Director Alvin Vicencio at Chairman Enriquez, pinatawan ng korte ng terminong hanggang 10 taong pagkakabilanggo para sa grand estafa at technical malversation. Tinignan ni Gino ang litrato ni Alvin sa pahayagan. Suot ang kulay kahel na damit ng bilanggo at nakayuko ang ulo habang pinapasok sa loob ng mga pambansang piitan. Wala ng karangyaan, wala ng peking ngiti. Ang kanyang lisensya bilang doktor ay formal at permanenteng binawi na ng Professional Regulation Commission o PRC. Ibinaba ni Gino ang dyaryo at binuksan ang kanyang drawer. Kinuha niya ang nag-iisang pitaka ng kanyang ina at ang kanyang lumang litrato. Nay, narinig mo ba ang balita? Ang taong pumatay sa iyo ay magugugulang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng malamig na selda. Itinabi niya ang larawan at hinarap ang kanyang computer upang simulan ang kanyang mga gawaing medikal. Ang kanyang puso na dating pinatigas ng poot at pinaghihigante ay muling lumambot para sa paglilingkod sa bayan. Dito formal na nagtatapos ang kwento ng katapangan, pagtitiis at pinal na hustisya ni Dr. Gino Ilagan. Mula sa isang batang apis sa ulanan, naging tagapagligtas siya ng libu-libong mahihirap na pamilya sa kanilang syudad. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, ay maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Huwag kalimutang i-like ang video na ito,
Mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kapanapanabik na mga Tagalog audiobooks at iwanan ng inyong mga komento sa ibaba kung anong aral ang inyong natutunan sa kwentong ito. Hanggang sa muli na ating kwento.